Ayan! Ayan! Welcome! Yan! Welcome sa ating edition ng ating Tito Senpai. Ngayon ay episode 2. Welcome mga paps. Welcome sa ating episode 2. Kaya kung saan pag-uusapan natin mga latest news, mga event. Yan, mga paps, kumusta? Tito Rayam, Kabayan Henry, Papa Mike at si Papi Jazer. Live sila sa Canada, dito tayo sa Pinas. It is June 14, 2024 dito sa Pilipinas. Sa Canada ay anong araw dyan mga paps sa Canada? June 13 pa lang, bossing. Oh, Friday the 13th. Friday the 13th sa Canada, yan. Yes, Kaya medyo kan sa atin ngayon. Friday, advance tayo dito sa Manila ng isang araw, di ba? Anyan, mga paps, kumusta ang ating mga buhay-buhay dyan sa Canada? Siyempre, paunahin natin mga bagong guest natin. Ayan, si Kabayan Henry. Mga nakasama natin. Kabayan Henry, kamusta dyan sa Canada? Ayos lang naman. Okay naman. Maulan araw. Yun. Ano bang latest news dyan? Ano bang bago dyan? Kasi alam ko nagtatrabaho ko sa Canada, di ba? Government or something na agency. Ano bang meron dyan sa Canada? Ano bang mga latest event dyan? Controversial kasi government funded na ang trabaho ko yung mga tumutulong sa mga naaabusong OFW. Tulungan mo kami. Nangaabuso. Nangaabuso, hindi inaabuso. Pero okay naman. Kaya boss, Papi, anong nangyari sa'yo? Oo, yung huli nating podcast nadali yata ako dun Sabi ko sa kanya, huwag nilululun Inabuso ka ata ni Rayam Oo. Kaya garal. Ganyan si Papi J, sir. Anong ginagawa mo dyan sa Canada? Sa Vancouver ka, di ba? Yes, sir. Kapit bahay ko yun si Rayam, actually. So, international student ako dito sa Canada. 2 years ko pa lang. 3 years na. So, nag-study ako international business dito and studying while working. Siyempre, kailangan mong pagsabayin para sa ekonomiya. Correct. Good luck. Ganyan talaga pag maraming panganay Wala. Ayun lang. Wala pa. Ang maganda dyan, kung yung magiging panganay mo is basketball. Yan si Angelo. AJ, what's up? Welcome. Ito yung ng Indian sa atin last night. Ang Indian. Gasuri kasi ako. Kaya Yan, welcome AJ. Kamusta dyan sa Canada ba si AJ, di ba? Kapitbahay namin yan dati. Dati yung kami, samahan ng mga homeless kami dito dati. Yun ating mga followers dito sa live streaming, and then yun what's up? Pero dati Go Idol Jojo, shout out Pamtini Travel and Tours yan, si JV Esteban, mayaman to, may-ari siya traveling agency to, yan ating mga traveling JV Esteban yan, mga Canada to. Kung gusto niyo nang magpa-travel booking, yan reserve kay JV Esteban, siyang bahala sa inyo. Nice. Alam mo ba dito sa madalas kaming ang bonding ng mga Pinoy dito is basketball talaga. Sa Canada. Yun alam mo naman tayo mga Pilipino. Alam mo naman tayo mga Pilipino mahilig tayo sa basketball Yung iba shot muna bago dribble, kaya yun yung basketball na mahilig mag-shoot. Mahilig mag-shoot yung mga Pinoy dito. Yun. Recently kasi yung PBA nagkaroon ng 50 years anniversary kung saan yung mga greatest player noong April 23 sa Soler doon sa Quezon City, mayroon siyang ginanap na yung mga legend ng ating PBA kung saan nandun sila Janne Barrentos, Ronnie Magsanok, Benji Paras, yung mga legend before. Si Asay Tono, and then Jaworski. Yung PBA kasi parte na sa ating buhay sa Pilipino. Ngayon, Paps, ano bang ngayon sa PBA kasi medyo mga bago na. Puro na San Miguel, mga mostly MVP group of company, yung mga nasa PBA kasi. And then, basically, yun yung nagiging sa atin sa PBA. Kaya, merong mga bagay-bagay na minsan mahirap din yung mga PBA ngayon kasi sa daming team pare-pareho na nanalo Kayo, Pops Riam, ano bang tingin niyo sa PBA ngayon? Hindi ko alam kay Mike, tsaka kay Angelo pero hindi kasi may 4 points.
May Oh, 4 yun nga points eh. na. Ay, napakaraming Ayan. bago ngayon, no? Dami. Ewan ko ba? Ewan ko ba ba't ginawa nila yun. Pero meron naman, minsan nakakatuwa naman yung 4 points nila kasi may time, di ba? Lamang ng 3 points yung kalaban. Puti, Pilipino 4 lang points mo naisip lang, nun. oh. Panalo ka na. Ano nangyari Ano ba? yun? Ano pag na-foul ka, di 5-point play? 5 points. Oo. Di ba? Galing. Pero ginawa nila yun. First time sa basketball history na 4 Basketball points. history. Na-implement na ba yun? Hindi pa. Na-implement na. Implemented na. Oo. Okay. Pero nagamit yung Tabs. 3 points lamang ng kalaban. Tumira ng 4 points. Oo. Nanalo pa sila. Ayos na yan. Pero okay naman. Pero yung problema lang sa PBA ngayon, yung mga bagong player na mga collegiate, hindi na masyadong gustong magpunta sa PBA eh. Gusto nila sa labas na ng bansa. Oo. Maraming nanonood dun eh. Saka laki kasi ng sweldo. As in, sobrang layo talaga. Parang pagdating nila doon, mga milyon-milyon yung sweldo nila eh. Yun, Hindi ko alam kung totoo yung kung totoo yung offer kay Reds Abando. Hindi ko alam kung totoo yun na inoferan siya sa KBL parang 34 million yata. Oo. Yun yung chismis eh. Ano yun? Parang 1 million per month sa kanya. Puta, grabe naman yun. 1 million per month. Kaya may mga endorsement pa yun. Roughly, grabe na yun. Hindi kung mag-stay sa PBA, hindi ka mabibigyan ng ganun. Yung nangyari kay Terence Romeo, di ba? Wala. Hindi rin masyadong nagamit. Pero nag-injury kasi siya eh. Yun, pero kung pinagat, sige papi, ano yun? Yun kasi yung PBA kasi ngayon, nagsasawa yung tao kasi medyo mahal daw yung ticket and then yung mga team, lang either San Miguel or Token Tex or parang gano'n na lang nagcha-champion pa ulit-ulit na lang kaya nagkakasawa rin talaga. Kaya minsan marami na rin mga film nagsulputan kaya minsan nakakasawa daw panoorin. Pero di ko alam sila Jesser and then si Papi EJ, ano masasabi niyo doon? Pang NBA kasi yung pinanonood namin ni Rhea. Ako, last ko ng NBA sa Araneta pa. Yung college pa ako dun eh. Wala, Gen Z ako, Gen Z. Hindi ko ma-compare. Hindi, tsaka sa PBA kasi, ayan, wala na masyadong nanonood ng live. Ng live sa court talaga. Mas marami pa manonood sa MPBL. Kasi yung alam mo yun, yung 'di ba yung MPBL kahit anong lugar. So parang NBA dati. Yung NBA dati kahit saan lugar na sa Pasay, Davao, marami nanonood kasi mas maganda kasi yung parang concept ng NBA na home court nyo. Sa hometown nyo, may nanonood. May artista. Saka yun siguro. Pero tama, yung siguro, yung medyo mahal na rin ticket, baka siguro, kaya wala masyadong nanonood. Saka sila Pingris yata, hindi na naglalaro dun, sa ano na naglalaro. Ay, hindi na. Motoklub yata sila eh. MPBL na yan. MPBL ba sila? MPBL na ata sila, Cavite o PSL. Sana ba? PSL yata. PSL. Sila. PSL. Di katulad kasi pag i-compare mo yung 90s, ang 90s kasi mas matindi talaga yung Ginebra time, Alaska time, sila Barrientos, Jaworski talagang balyahan talaga noon eh. Kumbaga si Jaworski yun yung time na mo talaga makikita mo yung rubuhan, kumbaga bagsakan sila noon. Kaya minsan maganda talaga panoorin noon kasi yung PBA kasi pure Filipino, wala pang pilambak. In the early 2000, nandoon na sila Andy Siegel, Danny Siegel, Sunny Alvarado, and then yun yung time na Eric Meng, nagsulputan na sila, and then Tanduay. Pero hindi mo sila masisisi kasi half Filipino naman ng PBA kasi Philippine Basketball Association. Kumbaga, kung may dugo kang Pilipino, either you are American or anong lahi ka pa, accepted ka sa PBA. Pero ngayon kasi parang nakakasawa na rin panoorin eh. Kasi 50 years kasi, iba yung back in the 90s, yung tao addict talaga sa basketball noon. Pero ngayon kasi medyo wala na eh. Parang nawala na yung fighting spirit na kanila na pinapanood before. Pero I don't know. Hindi rin kasi sila nag-evolve. I mean, parehas lang. Parang ginagawa nila, parang, for example,
si San Miguel, tapos si Magnolia, isang may-ari. Hanggang apat. May farm team kasi sila eh. Hindi raw totoo yun. Pero nangyayari yun eh. Totoo yun. Parang nag-monopolization. Parang monopolization nangyayari. Ibon naman eh, yung dinagdag yun, nag-ibon. Ang anak. Ayun pala, sumobra sa evolution, Gagi. Sumobra sa evolution. Nagkaroon ng 4 points play. 4 points play, yun lang talaga. Siguro kung minanage sila na siguro parang in-expand nila na parang NBA. Siguro baka mas gumanda siya lalo. Parang for example, do San Miguel pero may lugar sila. O Magnolia may lugar sila. Mas maganda yung ganun. Kasi yung support ng City kasi iba eh. Iba talaga yung support City. Just like NBA, kaya ang ganda rin ng NBA. City kasi. Ilocos Norte. So para maging MPBL. Maging MPBL. Maganda yung NBA dati din eh. Ganun eh. Tumatravel sila NBA. May meron yan. Davao Eagles. Manila Beto Star. Pasig Pirates. Maganda yung ganun eh. Nabutan mo yung Bulacan Dancers. Bulacan. Ay, iba Saan ka ba nagpapasok nun? Sa Adonis yan, Bulacan Dance. Adonis. Yun, basketball court, Victoria Court. Hindi, home court mo yun. Home court din Jesser yun eh. Victoria Court. But yun yung PBA back in the golden age ng PBA. Talagang masaya that time kasi 90s talaga. Competitive. Competitive. At saka yung mga tao kasi noon, talagang wala pang social media. Kumbaga, nakatutok ka sa TV eh. Parang yun yung buhay mo noon. Kasi yung mga tao yung tatay ka noon, habang nagda-drive nung Corolla na luma namin, yung radyo kasi noon, meron ka PBA, addict na addict yung mga tao kahit sa traffic. Pinapakinggan nila yung PBA ngayon eh. May live broadcasting ng PBA noon. Naabutan ko noon si Chino Trinidad, si Reka Trinidad, yung mga old school na announcer nun, si Noli Iyala. Naabutan si Noli yun. Dr. G. Kahit nakikinig ka lang ng radyo, gaganon ka, yes! Gaganon ka na. Naman kasi iba yung ginagawa mo nun, kaya ka napapayes. Ano ba yan? Pagka may taya ka sa ending, talagang manonood ka kasi may taya ka sa ending. Sa ending. Sa ending din. Yung ending, putik, uso-uso dati ending. Sa PBA. Di, uso pa rin naman. Meron pa naman ngayon. Unti-unti. Pero hindi tulad dati na talagang madami. Pero tingin nyo ba na mas athletic yung mga kabataan o mga player ngayon kumpara sa mga player dati? Feeling ko yes naman. Kasi nag-evolve na yung nag-evolve na yung mga katawan natin, bro eh. Feeling ko. Kasi tsaka marami ng mga equipment, marami ng mga exercises na ginagawa. Kasi iba na eh. Iba na yung technology eh. Kasi ngayon pwede ka lang di ba si Lebron, tignan mo si Lebron, di ba? 1 million yung budget niya. Pinopokus niya doon sa atka niya. Sa kanlang, sa energy lang niya, tsaka sa kanlang health lang niya. Kaya iba yung technology ngayon, tapos $1 million body raw yun eh. Tignan mo, di ba? 40 na siya pero grabe pa rin yung laro niya. Kaya depende talaga sa tao talaga. But sana magbalik yung PBA tsaka noon talaga. Tsaka namimiss ko na yung tao sa Araneta tsaka doon sa Araneta talagang sigawan tapos suntukan. Nakakamiss yung glory days eh. Pero tingin nyo ba naka-apekto rin yung social media? Kaya nabawasan yung alam niyo na yung mga live audience, mga ganyan na pumupunta. Nabawasan kasi ngayon pwede ka na manood ng PBA sa YouTube eh. Sa YouTube, dati di naman sa YouTube dati. May sa YouTube meron na. Naabutan ko sa Channel 13. Meron na. PBA Channel 13, tapos IBC 5 pa noon, tapos marami pa pinagdaanan na Kaya maraming mga bagay na yung social media din nakakapatay din ng audience kasi ngayon Facebook Live, libre, TikTok libre and then kaysa pupunta ka ng Araneta at saka MOA Arena, doon na sa bahay mo kasi pareho lang naman tsaka makakalibre ka pa tsaka yung pamasahe mo, yung time mo. Traffic. Traffic talaga. Traffic. Pero bakit sa US buhay pa rin yung live? Ibang US kasi per city kasi yata. Iba talaga yung city support. Pag per city kasi may chance lahat manood. Pagka sa Araneta lang, yung mga tiga ibang lugar hindi makakapanood. Puro taga Maynila lang. Kasi kung wari Maynila. Iba kasi yung PBA dati. Yung PBA ngayon, bumabiyahe-biyahe na nga sa mga probinsya eh.
para lang Hindi, pre, dapat makipag-ano sa lahat. Yung sa Facebook, mga basketball, nagsusuntukan. Saan nga ba probinsya yun? Tapos hindi kapag pre-wrestling. Oo, probinsya. So, yung dalawa yata yun. Diba? No foul. Iba talaga. No foul. Iba talaga. Kasi dati naalala ko sila Jaworski, si Wilmer Ong, sila Baldabid talagang suntukan eh. Baldabid ako dati si Wilmer Ong. Wilmer Ong, dalawa yan eh. Wilmer Ong at saka Binicheng, yun yung dalawang Binicheng. Yan ang enforcement. Tapos, yan yung mga balyahan noon. At saka si Jaworski noon, playing coach siya eh. Naglalaro pa siya, at saka nag-coaching pa siya. Kaya first time mo makita sa history ng basketball na walang nakakagawa ng gano'n na playing coach. Kaya iba talaga. Hindi na uso ngayon yung gano'n eh. Ngayon kasi kapag nahawakan mo lang yung mga player eh, wala eh. Parang may mga nana sa katawan eh. Malambot na. Diba? Dati no blood, no foul. No blood, no foul. No blood, no foul na. Mayroon nga PBA player din na balita nga doon sa Laguna na Marel, sino ba 'yon? Marel na. Sino ba 'yon? Yung naglaro kasi sa non-professional league eh. Sino ba yung player na 'yon? PBA player na Marel? Na Marel siya. Parang PBA player eh. Hinabol niya na nakamotor ata 'yon. Nakamotor. Si yung War Freak, pangalan nun? Pero yun eh. Yung sa JRU. JRU. Jan Amores. Jan Amores. Si Jan Amores, yun yung Maril, yun. Meron tayo si Marshall Gray. Basahin natin. Good afternoon po. Nakiikwento ko sa mga kids na dati, sinasama pa ako ng tatay ko sa Ultra para manood ng PBA sa mga time nila Jaworski, Toyota, Crispa, Shell at Pure Foods. Crispa. Team yan ng nanay natin. Yung nanay ko, team yan ng Crispa. Crispa. Alam mo, Crispa Patal. Alam mo. Hindi, Crispa kasi, trivia lang, ang Crispa kasi t-shirt yan noon eh. Yun yung, para siyang bench noong 1970. Kanya binibenta corner, mga ganun, para mga ilan taon na ba kayo? 1970? Hindi, kasi sikat yan yung Crispa eh. Kasi during the early 90s, pwede kang bumili ng Crispa shirt kasi para siyang bench noon eh. Parang, correct me if I'm wrong, para siyang, sikat siya na shirts na mamahalin siya pag naka-Crispa ka the early 90s. Kung ka, sosyalin ka eh, kaya mas sikat. Alam ko pagkain. Pala yan dati. Akala ko inumin eh. Hindi pala. Hindi. Kaya ang opisina ng Crispa noon is Ayala. Yun yung base na base. Malaking kumpanya yung Crispa. Kaya, ang naglaro niyan dati, sila Atoy ko, yun yung mga player dati sa Crispa. Yun yung mga dati nun. Yun, ito magbasa pa tayo ng Patrick Donado. Dati PB lang pinapanood ko sa kabataan, ngayon Viva Max na. Mga ay subscription ka ba, pahingi? Pa-share naman, papi. Yan si Patrick Donado, photographer yan sa Toronto. Patrick yan eh. Alam ko pornographer eh. Kaya sinabi niya Viva Max. Viva Max eh. Kaya sabi ni Patrick, dati PBE daw siya ng kabataan niya, ngayon Viva Max na. Yun. Pero Viva Max ngayon, iba rin ah. Nag-video ba kayo? Panoorin mo yung mga video, puro sexy na babae. Kailangan pala natin tropa. Tuwa ka na naman. Ayun, Patrick Donado. Si Patrick Donado. Follow natin yan. Marami tayong makikita dyan. Photographer pala. Pornographer. Yan. Si Marshall Gray, nung mid-80s, meron pong Crispa. Mortal na magkalaban yung Toyota at Crispa. Yun, ay, oo nga. Nakwento na nanay ko, Toyota, Crispa nga. Yun yung kasagsagan. Yun yung kasagsagan ng... But mabalik tayo dun sa ating... Ngayon kasi dati, Gen Z, di ba? Ngayon, tayo naging bata, ngayon naging tito na tayo eh. Kumbaga, yung mga iba nang hilig na... Kasi yung mga tito kasi iba yung mindset kontra sa mga Gen Z ngayon. Kasi Gen Z ngayon, mostly yung generation kasi ngayon medyo iba na yung thinking nila, yung mindset nila. Tayo kasi during the 90s kasi
hindi tayo basta-basta sumusuko sa problema, ang mental health program natin na dinadanas. Ngayon ba, Papi Riam, ano bang pinagkaiba Teka. sa... May Gen Z tayo kasama dito. Ayan, no? Ayan, si Gen Z, Jezer. Jezer. Sorry, Jezer. Ba? Ako kasi pinanganak ako, Jezer, pinanganak ko 85 na ako eh. Pero di ko alam kung... Millennial ka. 85 na ako pinanganak, and then Gen Z considering tito na rin ako kasi yung mga pinsan ko ngayon nanganak na ng mga teenager, and then nagmamano na sa kasi sa CDO kasi kasi sa CDO kasi dati ang culture kasi namin, either kung matanda ka man o bata, basta yung kailangan mo magmano sa nakakatanda. Yun yung practice namin sa CDO. Kaya usually yung mga kabataan nakakwento ngayon, mga pamangkin ko na, and then iba yung mindset nila. And then yun, Papi Riam, and then si Kabayan Henry, ano yung comment mo dito sa ating discussion? Ano nga yung tanong? Yung Gen Z at saka mindset ngayon at saka versus Tito Logic, ano ba yung mga pinagkaiba ngayon? Sa akin sa Gen Z ngayon, mas pinapahalagahan nila yung tawag dito, experience kaysa sa pera. Ngayon, napapansin ko. Ngayon, pansinin mo sa kanila, pagka may naipon konti, travel, bili ka agad ng ganito. Sa atin, umabot din tayo ng ganon dati sa millennial. Pero may buffer tayo. Nag-iipon pa rin tayo. Ngayon, hindi eh. As in literal na pagkasweldo, tara na union tayo, tara Boracay tayo. Mas ano nila ngayon yung YOLO. Parang mas ano ang YOLO ngayon eh. Hashtag the serve, di ba? Tama. Parang ganun si Mike eh. Pag may nung ano ako din eh, taga-sweldo inom eh. Dati kasi pre yung mga taong namamatay, hindi naman ganun na ano sa TV or ano. Ngayon, pre, kasi bawat napabalitang may namamatay, na naaano mo kung gaano kahalaga ang experience o ang buhay, kung gaano kaikli. Lalong-lalo na ngayon, yung nag-ano, di ba, may nag-crash. Pre, Ayan, Air India. May mga bata. Doon nila na, lahat all over social media, na maikli lang talaga ang buhay. Gagawin ko kung ano yung gusto ko. Tama. Ganun kasi yung mga ngayon eh. Kasi ako Gen Z ako, kayo hindi ko sure kung Tito Logic nor Gen Z. Ayusin mo. Like for example, yung pag-isip ng mga Tito Logic sa trabaho dati, kahit toxic na titiisin mo, at least may trabaho ka. Ganun. Kami, ayoko ng mga 9 to 5 kung saan ako masaya, work-life balance. Ganun ang mga isip ng mga ngayon eh. Actually ako, inaano ko na yung ganyan eh. Hindi ako nag-a-apply ng mas mataas na trabaho kasi mas kontrolado ko yung time and emotion ko ngayon dito sa position ko na to. Wala akong pakialam sa higher position. Actually tama ang Gen Z para sa akin ha. Medyo tama ang Gen Z kumpara sa thinking ng ano ba yun? Ano bang mas matanda sa millennial? Gen X? Millennial. Baby boomers. Baby boomers na ba? Napakadami na kasi. Hindi ko na rin masundan eh. Naka rin. 1946 to 1964, baby boomers yun. Puti ka na updated na tayo. 1981 to 1996, millennials. Gen Y. Millennials. Pero kayo sige Papi. Tira. Yung Gen Z kasi mga halos sa kanila mga business minded eh. Parang nila hawak nila yung time nila ngayon. Kaya feeling ko parang Gen Z na rin tayo. Right. Nasa transition. Baka nasa transition din. Transition tayo na Gen Z, parang gano'n. Ang ayaw kong ngayon, generation, yung Alpha. Ano ba Alpha? Anong year yan? Yung bagong generation ngayon. Mga iPad kid. Ayun, mga bago. Okay, anong year? Anong year yung Alpha? Anong year yan? Alpha. Ang year ng Alpha ay 2013 to 2025. Alpha pala yung mga anak ko. ano ba yung Lulong sila masyado sa sa ayun. Yan. I-off ko na nga yung internet dito. Ilulong na sila masyado sa gadget. Parang yung pinaka-balance, pansin ko, yung Gen Z. Hindi naglalaro sa labas. Naan kami.
Yun. Uy, may Parang- taga lang. Ayan, si Kanya Patrick Donado nag-comment. Napansin ko lang din mga bossing, yung mga Gen Z na girls mas gusto ang mga tito. Yung Gen Z na girls gusto yung mga tito. Ay, Si Wala Reyam alam doon. gusto. Reyam, Lagi si si Reyam. Patrick Donado. Naalala ko, Paps, pag nandun tayo sa gaganon si Reyam mo. I know you. Tapos next time, yung babae Sa naman. susunod na podcast, isali mo nga si Patrick. Patrick Donado, sige, Patrick Donado, sumali ka daw. Yan. Next episode, Patrick, sali ka. Oy, pwede pa humabol si Patrick. Oo, kasi mag-out na. Malapit na ako mag-out. Oh, yan. Naalala ko si Mike, ganun yan eh. Pag lumalabas ka dati. Puro ano yan. Puro Gen Z target yan. Actually, yun, Gen Alpha yata eh. Grabe. Gaano. Barely vegan. Pinipilya ka naman. Pero, ang comment ko lang ngayon, kasi sabi niyo nga, mga Gen Z business-minded. Parang ngayong na-overuse na yung word na CEO. Kasi kahit saan ako, di ba? Tingnan nyo. Kahit saan ako tumingin. Lahat CEO dito. Uy, CEO. CEO lahat. Pero nagtayo ng pandesalan. Uy, CEO of Panaderia, ganun. Nagtayo ako ng Shopee business, CEO ganito. Dati lang work at Krusty Krab lang, no? Dati work at Krusty Krab. Dati work at Krusty Krab lang. Tsaka sa puso part-time model. Yeah. Part-time model. Ganyan lang. Sa puso mo. Working at sa puso mo. Ayun, wala yan. Puro CEO na ngayon eh. Oo, nga iba talaga yung Gen Z. Iba yung mga At saka iba yung technology ngayon. Pero yung mga Gen Z ngayon, mostly maraming mga music. Kasi may pinapakinggan akong banda, Kapop Joe. Galing nung Kapop Joe. Magandang na banda yon. Kaya iba talaga. Naparinig niyo na si Reyam kumanta? Hindi pa kumanta. I love you. You love me. Ayun na. Iba talaga yung technology ngayon. And then yung mga Gen Z is mostly technology, yung AI ginagamit nila. Meron nga ngayon yung Google Veo. Grabe yun. Yung if you BBVO3, Google Veo3. Gumagawa ng AI. Video. Ano pangalan? Google Veo3. VEO. Okay. Ano parang AI siya. Kasi minsan yung mga kabataan, yung mga Gen Z, gumagawa silang kinakausap si Moses, nandun sila sa pyramid, iba yung mga usong-uso sa TikTok. Yung ba yun ngayon? Yung nakikita ko minsan na yung nag-video sa pyramid. Yun, iba yun. Yung sinasabi nila, yung prompt lang ako ni pinilit niya ako pumunta dito. Yun, prompt lang yun sa video. Hindi ko alam yun Yung mga nagtatrabaho na mga OFW na sa Sinauna, yung pyramid. Pyramid. Yun, nakita ko, sabi ko, galing naman itong mga to. Galing Google Veo yan. Google Veo pala yan. Una na ako. Thank you. Sige, Kabayan Henry, before ka umalis, mag-promote ka muna. May gusto ko bang i-promote? Follow nyo Tito Senpai, guys. Follow Tito Senpai sa susunod na podcast. Alright. Ayun, see you. Yung Facebook mo, Kabayan Henry. Kabayan Henry in Canada. Guys, thank you. Ingat. Thank you, Henry. Salamat. See you soon. Thank you. Ingat, sir. Yan, mabalik tayo sa usapang Gen Z. Ano bang tingin niyo mga paps? Ano bang pinagkaiba pa aside doon sa mga tingin ko yung mga Gen, hindi ko naman nilalat kasi ito si Jesser, kilala ko matindi to eh. Yung ibang Gen Z kasi ngayon, alam niyo yung kapag tinamaan lang ng konting hirap, nagbe-breakdown agad. Depression agad. Ayun. Ngayon nga lang naging matulog yung term na depression kasi nung 90s, panahon ko natin. Actually hindi pa nga stress ang tawag eh. Sabihin ang arte mo naman, itulog mo nga yan, ganun. Yun, Ganun lang. Which is yun yung nagpatatag talaga sa mga ngayon. Kaya strong-willed yung mga quote-unquote millennial na 1980 siguro to 1990s na talagang matibay na kahit saan mo dalhin is kaya. Kasi ngayon, kunwari, may Gen Z akong kakilala, dinala mo kunwari sa ibang bansa. Magre-reklamo yan kasi hindi ito yung nakasanayan ko. Ang hirap pala ng buhay dito. Uwi na lang ako sa Pinas. Magbibigti na lang ako. Parang mga ganun sinasabi nila. Yung napansin ko lang. Yung napansin ko.
Pero ang kagandahan naman doon is mas ngayon, mas forward thinker yung mga Gen Z. Kung i-compare ko naman sa mga kuwari kagaya ko na medyo nagkakaedad na kasi na ako, 28 na ako eh. 28 na. Ba't matawa kayo? Ayan, mas forward thinker sila. Tsaka mas mabilis silang ng solution kasi based sa current company ko ngayon, may mga majority ng co-workers puro bata. Talagang sila, innovative mag-isip, especially sa tech industry. Sobrang innovative nila mag-isip compared sa mga thunders na. Kasi mga thunders ngayon, usually, ayaw na nila mag-adapt sa old generation kasi naisip nila na hindi naman sira eh. Bakit natin babaguhin? Which is true. Sabi nga nila, if it's not broken, why fix it? Pero, you need to, ride the wave, parang go with the flow kasi eventually, may iwan ka eh. Yun yung gusto ko sa mga Gen Z naman na risk taker naman sila. Kayo? Si Mike, ano tingin mo? Kasi ikaw, mga anak mo, dyan na sila eh. Gen Alpha, ano? Hindi, pa sila, Alpha sila eh. Pero tama nga naman, more on, siguro dahil na medyo aligned sila sa technology, mas mabilis na sila mag-work. Ano naman, parang gusto nila matapos agad. Kasi may mag-inuman ba sila mamaya eh. Tapos natapusin na ganyan. Tsaka yun pa. Speaking of mga inuman na ganyan. Mabilis sila magtrabaho. Para mamadali. Pero yun din. Speaking yung mga inuman na ganyan. Yung sa mga Gen Z kasi ngayon. Pag tumatakas? Hindi. Gagawin. Pag idinikit natin sila doon sa mga, let's say, budget breakdown na sinasabi natin, wala silang pakialam sa gastos. Gaya nga na sinabi ni Henry, hindi gaya natin na, kuwari ako, sumweldo ngayon. Putik na kami, nakaalat na yan, naka-itemize na yan. Ito na yung breakdown ng gastos ko sa isang buwan. Yung renta, pagkain, may mga utang ako sa credit card, mga impulsive buying, may naka-breakdown na yan. Pero kapag Gen Z kasi, automatic. Try yung tayo. Kanta. One day million. You only live once. YOLO. Yung molo ka. YOLO, puro YOLO sila eh. Puro YOLO eh. Pero speaking of budget sa sweldo, di ba? Ngayon, sumweldo tayo, and then mahirap talaga kasi nagiging ka na eh. Anong tawag doon? Nag-independent ka na sa buhay. Kasi tayo, ako, single pa, ngayon, may mga pamilya na may asawa, may anak na. Iba na yung priority natin eh. Kumbaga, yung sweldo, yung bayarin sa bahay, Meralco, tubig, internet, tuition fee ng mga anak. Sa inyo mga paps, bakit masakit ang sahod kahit hindi ka gumastos? Tala natin ito si mga, si Angelo, ito. Malakas yan si Angelo. Diyan sa Canada, paano? Kasi... Ikaw, Angelo, paano ka nagbabudget? Hindi, kasi ako, minimum lang naman sahod ko rito. Minimum na lang. Pare-parehas tayo, gagi. At saka isa pa. Minimum. Aray ko. Ano lang, paycheck to. Kasi pag minimum ka lang dito, yung unang paycheck mo, pambayad mo sa renta. Yung pangalawang, kasi 2 beses kami sumasahod, di ba? So, 2 paycheck yon sa isang buwan. Unang sahod, buong paycheck na yon sa renta lang yon. Kasi bawas na yung tax dun eh. Yung pangalawa, yun na yung pagkakasya mo sa pagkain, saka sa ibang bill, sa mga internet, sa cellphone, yun, ibang mga gusto nyo kumain sa labas, kahit what man, pwede. Yun, inom yung minsan, alak, nakakabili naman ng alak. Pero malalak dito eh. Malalak dyan. Mahal, putik mahal. May deposito eh, malaki yung tax ng alak dito eh. Kaya gano'n. Kaya nga nung nawalan dito kailan ba yun? Last year December, nung bago magpalit ng Prime Minister. No tax foods. No tax sa alak. Nag-no tax sa alak dito. Nag-hoard yung mga tao. Alam mo, mahal kasi nung alak dito. Nasabik. Tsaka mahal yung kasi renta. Yung nang pumapatay actually. Parang ilang percent yun sa sahod? Renta? 50%. Putang ina. Nasa kasi kami, nasa pinakamahal na parang province, Vancouver, sa buong Canada. So kami yung pinakamahal ng cost of living. Mahal pala dyan, maalak. Kaya bawal malasing dyan.
Ay, yung renta, napakamahal ng renta dito. Renta, mahal ng renta. Pero kung sahod mo kagaya kay Rhea, pwede ka kumuha ng isang buong bahay. Solo niyo isang buong bahay. Yeah, iba talaga yan si Rhea. Kami kasing ginagawa niya sa buhay Lang tayo dito, mga normal na mamamayan. Pero anyway, tigilan natin usapang sahod. Yan, kasi to be honest, Ayun. ganun din sa Pilipinas eh. Kasi dati, yung sahod natin, kahit regular minimum ka pa rin, maraming gastos, pero na-realize ko, thankful pa rin ako, grateful pa rin, kasi may trabaho ka eh. Kasi kung wala kang trabaho, di mo mababayaran yung mga bills mo sa buhay. Kasi minsan na-realize ko, minsan tayo nabubuhay natin sa bills, sa mga bayarin, sa responsibility sa buhay. Pero totoo yun. Minsan kasi tayo, adulting, yung sasabi nila, adulting stage na to eh. Kumbaga, lahat tayo, meron tayong mga responsibilidad, mga anak natin papakainin, papaaralin natin, asawa natin. Pero nowadays ka talaga, advisable talaga na dalawa kayo nagtatrabaho, yung wife mo, ikaw. Pero kung gusto mong ikaw lang, pwede naman siya. Pero depende yon magkano yung sweldo mo. Diba? Pero, ako din, yung wife ko, walang trabaho. Mahirap. Pero mahirap na maging housewife kasi ikaw mag-aalaga sa anak, magluluto ka pa, magplaplansya ka lahat. Mahirap yun talaga. Nakaburyo sa bahay. Tama yun. Kaya minsan talaga masakit magsumeldo, pero maging grateful. Yun ang natutunan ko sa buhay eh. Maging grateful ka lang kasi may trabaho ka, magpasalamat ka na kasi iba, mga taong grasa, namumulot ng basura. Makikita mo ngayon parang paano sila nabubuhay, paano na mababayaran yung bills nila. Maganda buhay ng mga homeless dito. Canada yan eh. Ano mo kaila Jeffer? Di ba may allowance? May allowance silang pang shabu nila. Every Wednesday. Talaga? Ayos maging homeless na lang. Tapos pag na-overdose ka, punta ka lang sa hospital, may tuturok na sa'yo. Ganun dito. Sinusupply nila yung mga addict dito para hindi na sila gumawa ng masama. Hindi mo talaga, lagi silang may pagkain. Mayroong mga food bank para kuha lang sila ng pagkain. Tapos yung madami silang benefits. Kahit homeless na sila at nag-a-addict sila. Sige. Ayos Yun. Okay lang pala pumunta dyan, Brad, pag walang trabaho. Mahirap din sa Canada. Basta makakapasa ka ng visa. Basta makakuha ang visa. Sino bang Prime Minister ng Canada? Di ba si Tudor pa rin? Hindi na, no? Mark Carney. Di na si... Yung Indian guy, nanalo ba yun? Hindi nanalo na. Si Jagmeet Singh, hindi. Jagmeet Singh, ka-team siya ni Trudeau dati. Trudeau. Trudeau, hindi nanalo. Hindi kasi siya botohan actually yung dito politics. Kumbaga parang group paano ba sa atin yun? Party list. Parang party list. Boto ka hanggang mayor lang. Kung anong partido yung mayor, kunyari buong Canada 80% na mayor nanalo sa conservative. Ang mananalong prime minister mula sa conservative, hindi sila magbobotohan. Okay. Pinakamaraming mayor nanalo sa party. Ganun pala yun. Hindi kagaya sa atin na sa atin individual vote. Kung kanino kang anak. Ganun sa atin eh, puti. Kung kanino kang anak. Mahal na palakasan sa atin eh. Di ba ikaw, Jester, kapag anak mo, politiko? Yeah. Sa Batangas. Sabi sa inyo, nice. Huwag tataloyin itong gago na ito. Si Jester. Kaya, mahirap din. Mabalik tayo dun sa usapang sahod. Talaga, mahirap talaga ang mag-budget nowadays. Talagang mahirap sahod, gumastos ka. Pero ako kasi, I set aside na mag-ipon talaga. Kasi importante may ipon ka talaga. Kasi sa oras ng kagipitan, katulad ng pandemic, kung wala kang ipon, di ka magsusurvive talaga. Kaya importante, kahit masakit na maraming gastusin after na sumahod, importante mag-set aside ka kahit mga 50 or 30% ng sinasahod mo, magtabi ka sa bangko. Kaya importante yung savings. Ang tanong ko sa inyo, kunwari, di ba, nag-start tayo ng mababay sahod. Nakaka-survive tayo nun eh. Pero bakit habang tumataas yung sahod mo, sabi ko parang kulang pa din. Tumataas din kasi yung gastos mo kaya. Ganun din. Level up din yung yung gastos mo. Sahod mo. Kailangan
Dati kasi Yun ang mahirap eh. sardinas ka lang, ngayon steak na kinakain mo. Kaya minsan yung cost of living mo tumataas din eh. Kasi mataas din yung sahod mo, syempre ikaw, yung ego mo, sasabihin bossing, tumaas sa sahod, tapos ikaw din mag-upgrade ka na rin. Oo. Yung mga di mo kayang bilhin dati, nabibili mo. Oo, kaya minsan na-realize ko rin. Kaya minsan kasi mas maganda balikan niyo yung Pancit Canton days, Sardinas days para ma-realize mo rin eh. Pero paminsan-minsan pag sumahod ka rin, gumastos ka rin sa sarili mo. Parang gano'n din eh. Pero yun reward yourself. Reward mo sarili mo. Pero gano'n na-realize ko na habang tumatagal sa buhay mo, tumataas sahod mo, di ba? Tumataas din yung cost of living mo eh. Pero gano'n talaga. Pero importante sa lahat, may income ka at saka buhay yung pamilya mo. Yun importante. Tsaka health is well. Tsaka kasi, kunyari, because tumataas yung income mo, tumataas din yung cost of living, ikaw din tumataas din yung cost of living mo. Pati inflation tumaas din eh. So, yes. Tama. Mas mahal ang bilihin ngayon, sobra. Parang yung dati, parang sa 5,000 mo. Basta kahit na 5,000 lang yung grocery mo, sobrang dami na nun. Ngayon, 5,000, paps, ang unti na lang talaga na 5,000. Tama yan. Gano'n ka konti-konti? Sobrang konti, parang tatlong bag na lang. Dati yung 5,000, 10 bag yan noon. Kahapon bumili ako ng worth $120. So let's say 5,000 na rin yun. Ang dala ko lang siomai tsaka hotdog tapos may cracklings. Siomai puta hotdog. Siomai. Worth 5,000 na yun ha. Promise din sa Maynila. Yung meron dito Filipino store. Like worth 5,000 isang bag lang ng Grabe. Ngayon, pag nag-grocery kami, dapat kung gusto namin na parang madami, parang enough na, abot talaga kami na more than 10, siguro 12, 15. Kung maramihan na. Kung gusto marami. Yung parang dati na sinasabi mo lahat, parang yung grocery na talagang bulk grocery dati. Ngayon, naabot na ng mga more than 10,000 ng para lang, minsan nga kulang pa eh. Mahal na rin talaga. Kaya, yun din yung inflation, tumaas, kahit tumaas sahod mo, inflation din kasi. Kaya dun. Paano yung grocery nung sa kabila? Wala na. Wala na? Gcash na lang. Kasi wala naman talaga. Wala talaga. Okay. Sorry. Kaya yun yung na-realize ko sa buhay talaga. Iba talaga yung pagsumahod. Si Papi Angelo, anong madagdag mo? Dito naman kasi ngayon, yung kung tutusin, kung i-convert mo sa sahod sa Pinas saka sa Canada, mas livable yung sahod dito kahit minimum kumpara sa Pilipinas. Kasi dito yung $120 which is 5,000 pesos. Kaya mo tayo ng isang araw lang dito yun eh. Diba? Oo. Kaya makakakain ka. Yun nga lang, hindi ka makapag-save kasi sa mahal nga nung rent. Kakain ka pero ma-adjust mo. Kasi mo, kailangan mo i-adjust kasi nagbabayad ka ng rent na mahal. Tama. Pero ang pansin ko rin dito sa Canada, once na nagtatrabaho ka dito, kahit anong kaya mong bilhin. Kahit pumunta ka sa store, kaya mo maglabas ng iPhone 16 bago kakuha mo agad. Kasi Pilipinas, before mo power, utangin mo pa yan. Buying power. Yung kasi rito, yung buying power ng Canadian dollar, mataas eh. Kasi ang presyo naman ng mga gadget, worldwide yan. Hindi naman yan nakadepende sa value ng pera ng bansa na pagbebenta mo, di ba? So, kung ano yung presyo sa US saka sa Philippines, same, di ba? Pero yung sahod magkaiba. Magkaiba yung value kasi ng pera eh. Kaya, pag nasa first world country ka, kayang bumili ng mga gadget eh. Kasi yung mga gadget naman, kumbaga universal yung price niyan. Kung ano presyo na nilabas, yun na yun. Worldwide na yun. Wala ka nang magagawa. Yung tulad ng pagkain. At saka may kotse ka sa Canada. Lahat ng tao may kotse. Wala nang kukuha. Si Rem lang. Si Jessel. Tsaka Jessel nakatest na yan eh. Pag nandyan ka sa mahirap yung pag ang dollars, i-convert mo sa peso, parang ang sakit, no? Parang yung last year, nagpumunta ko US. Tapos, siyempre, yung gusto mong bumili, pero pag i-convert ko, mahal naman dito. Huwag ka mag-convert. Mahirap yun. Sahod ko kasi. Siyempre, sahod ko nasa Pinas.
Tapos pinapunta ka lang doon. Tapos pag mahal naman dito. Punta na kami ng outlet store. Ay, gusto kong bilhin to, pero mahal. Sige na nga lang. Isang beses lang naman ako lang dito. Sayang yung pagkakataon. Sayang pagkakataon. Bilhin mo na lang talaga. Parang mahal pa rin. Alam mo, mahal. Tapos pumunta kami ng New York. Tapos nagano kami yung mga kitchen lang. Mahal naman ng kitchen na doon. Sige na nga lang. 5 to 10 dollars. Sige na nga lang. Pati ko pa additional facts din dito sa Canada. Yung sa Philippines, pag compare mo sa Canada, sa Pilipinas, madidistinguish mo talaga kung sobrang mayayaman or middle class ang tao. Kasi like for example, mag-grocery ang mayayaman. Sa grocery mga yan sa parang Costco sa Pinas, anong SNR. SNR. Mga land Target, di ba? Yan, ganyan sila. Dito, mayaman ka o mahirap, isang grocery store ang pupuntahan nyo. Walmart. Bibili kayo ng gamit, isang mall lang pupuntahan nyo sama-sama. Sa Pinas, pag mayayaman, sa Greenbelt, Glorieta, madi-differentiate mo. Pero yun ang kagandahan dito sa Canada, pantay-pantay lahat. Walang ano. Ang tanong ko, ang tanong ko kay Jesser, saan ka nag-grocery sa Pinas? Ha? Landers. Landers, sana all. Landers. SNR. SNR, Landers. Yung Batangas. Batangas yan, ha? Batangas, dumadayo pa ng Greenbelt yan. Mag-grocery lang. Landers. Parents. Bata pa ako yun. Kaya iba talaga yung millennial days talaga. Tsaka ito yung pag-usapan, PBA, lahat ng topics natin this day, iba talaga yon. At dyan po nagtatapos ang ating tapos na. And then, yun. Bago tayo magtapos, salamat kay Papi Angelo, kay Papi Jaser, kay Papi Mike, kay Tito Riam. Guys, salamat. May gusto ba kayong i-promote bago tayo magpaalam? Pwede mag-promote ng sugal? Joke lang. Para lahat ng mga vloggers nagpo-promote ng sugal eh. Joke lang. Ay, ask ko lang pala. Tunay ba yun? Ask ko lang din Sa MPBL, kasi yung tropa ko, may nagbabato sa kanya. Kasi sabi daw MPBL daw ay nakarig yung game. Kasi dito, kahit nasa Canada kami, issue yan ha? Sige. Pwede kami tumaya sa Bet365 ng basketball sa Pinas. Hindi ko alam, Pops. Hindi ko alam kung totoo. Pero pwede ka tumaya. May ibang game lang. Yeah. May ibang game. Kasi ang alam ko, pag rigs kasi, pag nakita ng application na talagang dinadaya, tinatanggal yung team na yun eh. Ewan ko lang kung, tinatanggal yung buong, MPBL, tatanggal yung MPBL sa app na yun. Ewan ko lang kung totoo. Kasi nangyari na rin yan sa China eh. Kasi yung tropa ko, lahat ng win streak siya, kasi binabantayan ko din yung binabato niya din sa amin eh. Win streak siya lahat ng binabanggit sa kanya kasi pinapasa lang sa kanya sa MPBL. Oo. Baka totoo nga. Bakit? Di mo sinasabi sa amin yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Nakala mo magkakaibigan tayo dito. Pabato din. Katapos na MPBL. NBA ba? Wala NBA? Wala. Wala. Hindi. Baka maano ako, Jordan. Baka papatay yung magulang ko din. Anyways, sige. Ayan. May gusto ba kayo i-promote? May gusto ba kayo mga events na pwede natin? Sige, Papi Rayam. Bukas sa Richmond ako, mag-i-interview tayo ng mga kabataan. Hindi, mga mga dumadayo. Kasi may event bukas na parang cosplay. Anime na naman yan. Anime yung pinupunta mo dun. Anime kunyari. Andiyan, bago. Legit yun. Oo. Mamaya, nandun ako sa ToyCon sa SMX sa MOA. Kasi ngayon dito, ToyCon 2025 sa MOA, SMX mamaya, nandun ako. Baka naman pwede mo ako i-shoutout dun. Shoutout natin sa ToyCon. Ayan, may konta sa ToyCon. At saka Pancake Cup, yung maliliit na tawag doon, yung pang-op. Meron tayong kasi Nico Lim, nandun siya mamaya, nandun ako sa booth nila mamaya, shoutout sa mga papunta doon. SMX yun, mga 3 p.m. mamayang hapon. Yan, mga Paps, wala na ba tayong pahabol? And then, episode 2 na yun, download our Spotify channel. Search nyo lang Tito Senpai. Facebook natin, Tito Senpai. Instagram, Paps, ang Instagram natin, Tito Senpai din, di ba?
Tito Tito Senpai, all Senpai, and around. also, yan, salamat muli kay Angelo, kay Bye. Papi Jaser, kay Papa Mike, at saka Tito Rayam. Hanggang sa muli. This has been the Tito Senpai Podcast. Jojo Love Survivor, si Rayam, si Jaser, at si Angelo, at saka Papa Mike. Hanggang sa muli. Paalam. Thank you, guys. Bye. Thank you. Bye. 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 Bye-bye. Bye. 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 Bye.